Isang magandang araw po mga kabiyahe. Ito po ang inyong Sir Al, isang Boracay tour guide, ang inyong profesor na lakwatsyador. Boracay tour guide, pero bakit nasa Bulacan po tayo? Sabi ko nga po, ako po ay isang lakwatsyador, isang profesional na lakwatsyador, isa pong tour guide. Ang ipapakita po natin ngayon sa ating vlog ay hindi po tungkol sa beachfront ng Boracay, kundi tungkol po sa mga simbahan sa lalawigan namin sa Bulacan. Dahil po, malapit na po ang Semana Santa, marami pong nagbibisita iglesia dito po sa lalawigan namin. Noong nakaraang taon po, marami kaming nakasama na naligaw o patuloy na nagtatanong kung saan pupuntang mga simbahan. Panoorin po natin itong vlog na to at alam ko pong makakatulong po ito sa atin. Lalo na po kung gusto nyong bisitahin ang mga simbahan dito sa Bulacan sa panahon ng Semana Santa para po magbisita iglesia po tayo. Ang mga simbahan pong ito ay ang mga matatanda at mga historical. Pati din po ang ruta, paano po tayo makakapunta, ay sasabihin po natin sa vlog para po maiwasan na mag-aksaya tayo ng panahon sa paghahanap po sa mga simbahan ito. Muli po, ini-encourage namin na i-like, i-subscribe ang ating YouTube channel at panoorin po natin ang vlog na ito. Narito po tayo ngayon sa simbahan ng Giginto. Ang Giginto po ay mararating ninyo. Ito po yung unang bayan kung kayo po ay lalabas ng NLEX. Exit po kayo ng Tabang. Kung galing naman po kayo ng Valenzuela, sa Valenzuela po kayo nagdaan, mararating niyo po ang Maykawayan, Marilao, Bukawi, Balagtas at Giginto na po. Kung galing naman po kayo ng Kamanaba area, dumaan po kayo sa loob, sa Obando, sa Bulacan, ang susunod po ay mararating niyo naman ang Giginto. Ito po ang kanilang simbahan. Ito po ay isang matandang simbahan na 16th century pa nang tinayo ang pundasyon ng simbahang ito. Nagkaroon nga lang po ng sunog, lindol, kaya naapektuhan ng simbahan at nirebuild po. Kaya hindi po mukhang antigo ang simbahang ito. Ang Giginto po ay isang maunlad na bayan. Kadalasan po ay industrial park ang pinapasukan ng mga tao dito. Dati po ay maunlad na sakahan dito, unfortunately po ay kinonvert sa mga industrial park. Yung mga halaman po dito ay kilalang kilala lalo na po sa mga plantito at plantita. Kung panahon ng pandemya ay nahumaling kayo sa pagtatanim ng halaman, kadalasan po dito nanggagaling ang inyong mga halaman. Ito po ang tinatawag na Garden Capital of the Philippines. Marami rin po mga mahuhusay na landscaper dito. So balik po tayo ngayon sa Giginto. So ito po ang kanilang entrada, ito po ang kanilang bisita o ang kanilang simbahan. Tingnan po natin ngayon ang altar ng simbahang ito. So halos pare-pareho naman po ang mga altar ng simbahang Katolika. Depende lang po ito kung sino yung mga patron at sa mga puon na nakalagay sa altar nila. So ito po yung kanilang altar. Ito po yung kanilang dome. Yan po. So marami pong nagpupunta rito na mga deboto o yung mga nagbibisita iglesia pag panahon po ng Semana Santa. So yan po yung kanilang altar. Tingnan naman po natin kung ano ang itsura nito kung tayo naman po ay nasa altar. So ito po ang itsura ng kanilang simbahan. Dati po ay parte ito ng Bulacan. At ang susunod na simbahan po na bibisitahin natin pagkatapos po ng Giginto ay ang sa Bulacan naman. So nandito po tayo ngayon sa Bulacan. Ito po ang Nuestra Señora de la Asunción. Kung galing po kayo ng Giginto, diretso lang po, may kanto po doon pa kaliwa at mararating po ninyo ang Bulacan. Kung galing naman po kayo ng Kamanaba, ay dadaanan nyo po ang Obando para po marating nyo ang simbahan ng Bulacan. Ito po ay matandang simbahan na. So 1570s pa ata ito tinayo. Napaka-historical po ng simbahan na to. Kasi po, ang Bulacan ay dating kapitolyo o dating kabisera ng lalawigan ng Bulacan. Baka po naaalala nyo ang mga pangalang
General Gregorio del Pilar, Marcelo H. del Pilar, sila po ay galing dito at marami pang ibang mga general, mga revolusyonaryo, mga kilalang tao na nanggaling po sa Bulacan, Bulacan. Ito po naman ang kanilang simbahan. Ito po yung entrada. So malaki po ang simbahan na to. So ito po yung hagdanan papunta po ng second floor at dediretso naman po kayo kung gusto niyo marating ang kampanaryo. So, kilalang kilala po ang simbahan ng Nuestra Señora de la Asunción, lalo na po sa mga wedding organizer. Kasi po, dito po madalas ginagawa yung mga magagarang kasalan. Dahil po una, medyo antigo po talaga ang simbahang ito. At the same time, mahaba po yung lalakaran ng bride. So, kaya mahirap po magpa-reserve dito para po sa pagkakasal. So, ito naman po ang kanilang altar. So, tingnan po natin at sa itaas po nito ay may malaking dome. May malaking chandelier din po. At sa paligid po ng mga haligi nito o sa gitna ng haligi nito ay mayroong mga dibuho ng mga larawan ng mga gumawa ng ebanghelyo o ng Biblia o nagsulat sa Biblia. So, ito po yung kanilang altar, yung kanilang dome. Isa po sa kwento na palaging sinasabi at binabanggit nung tayo po ay elementary, si Gregorio del Pilar po, nung kabataan niya, nung bata pa siya, ay dito po siya namumudmod ng La Solidaridad na ipinapadala ng kaniyang tiyo na si Marcelo H. del Pilar. So ito naman po ang itsura ng galing sa altar. Mayroon din pong dalawang rebulto sa loob na simbahan na ito para sa mga pari. Si Padre Sibilia, isang revolusyonaryo na muntik nang makasama sa Gumbursa. Siya din po ang nagpasimuno sa Flores de Mayo. At si Padre Pilapil na siyang guro ni Francisco Balagtas. At siya rin naman po ay ang may akda ng Pasyong Pilipino. Yung binabasa natin na Pasyon tuwing Semana Santa. So, punta na po tayo sa Malolos. Kung galing po tayo ng Bulacan, diretso lang po ito. Papunta ng Malolos. So, kung galing po tayo ng Kamanaba, dumaan tayo sa Obando, dadaan po tayo sa Bulacan at papunta ng Malolos. Kung galing naman po tayo ng NLEX sa May Giginto, dire-diretso lamang po ay mararating natin ang Malolos. So, ito po ang plaza ng Malolos. Malaking lugar po ito. Ito po yung pinakasentro sa Malolos at syempre po sa bawat sentro ng pamayanan natin ay nandoon din po ang mga simbahan. Lalo na po dito ang Basilica Minore ng Malolos o ang Malolos Cathedral. Ginawa po ng mga Espanyol ang plano sa ating mga sentro, sa ating mga bayan na palaging nasa gitna po ang simbahan. Katabi po niyan ang sentrong administratibo o yung mga munisipyo at mga tanggapan ng gobyerno. Para po ipakita sa tao na ang simbahan ang sentro ng bawat pamayanan at si Kristo dapat ang maging sentro ng bawat isa sa atin. So tingnan po natin, lapitan po natin, ito po ang Malolos Cathedral. Makasaysayan po ito dahil ito po ang residensya o pinagtirhan ni Pangulong Emilio Aguinaldo nung ginagawa ang konstitusyon sa Malolos. So ito po yung century tree nila na namumulaklak na. Sa ibaba po niyan ay may mga rebulto ng mga kilalang bayani ng Pilipinas. Ito naman po ang historical marker na nagsasaad ng kasaysayan ng basilika o ng katedral. Ito po ang arsobispado, ang opisina ng arsobispo ng Malolos, ang opisina ng diocese ng Malolos. So ito po yung sinasabi kong mga rebulto ng mga bayani. So ngayon po ay pasukin naman po natin ang loob ng simbahan. Hindi po tayo makakapasok sa bungad kasi po sarado ang main door niya, pero sa gilid naman po ay bukas. Doon po sa may Adoration Chapel. So ito po yung loob papuntang Adoration Chapel. At meron po pong maliit na exhibit dito ng iba't ibang obra ng Panginoong Hesus sa iba't ibang panahon
ng kanyang pagbuhay dito sa lupa, simula po ng binyagan siya ni San Juan Bautista hanggang siya po ay mamatay sa krus at pumunta po, mabuhay na magmuli at pumunta sa langit. Minsan naman po ay mayroon ditong Marian exhibit o exhibit naman po ng mga Santo Niño. Depende po sa buwan at o kung kailan. Dahil ngayon po Semana Santa, siguro ito po ang pinipicture nila sa exhibit nila. So, punta naman po tayo sa Adoration Chapel at papasok naman po tayo ngayon sa loob ng simbahan. So, ito po yung mga iba't ibang estatwa, rebulto ng mga santo at santa. Sa itaas po ay ang patron ng Malolos, ang Birheng Immaculada Concepcion. Kaya po December 8 ang Piyestang Bayan po dito sa Malolos at maraming tao ang nagpupunta dito tuwing Pistang Bayan. So yan po yung mga nananalangin ng mga kapatid nating Katoliko. Ngayon po ay pasukin natin ang simbahan. So ito po ay simulan natin sa entrada, kahit nakasarado po siya, ay pwede nga po mapasok ang buong simbahan sa pamamagitan ng entrada sa gilid. So ito po yung sa may entrada niya. Mahaba din po ang aisle dito, kagaya din po sa Bulacan-Bulacan. Malaki din po ito at maaliwalas, dahil po marami po talaga ang nagsisimba dito. Nasabi ko nga po, noong panahon ng Kastila, ito po ang sentro ng aktibidades ng mga tao dito sa bayan ng Malolos. Dahil naririto rin po ang sentrong administratibo at kalapit lang po nito ang pamilihang bayan ng Malolos. So, lapitan po natin ang altar at tingnan po natin at ipakita po namin sa inyo kung ano ang itsura ng altar nila. Meron din po itong malaking dome sa itaas at sa bawat apat na haligi ng dome na ito ay nakapinta ang mga itsura ng apat na gumawa ng ebanghelyo o nagsulat ng banal na ebanghelyo. So ito po ang kanilang dome at malaking chandelier. So ito po yung altar niya. Kagandahan din po dito ay malaki ang pagpaparkingan sa loob po, para po sa magdadala ng sasakyan sa panahon ng bisita iglesia o yung mga nakamotor o nakabisikleta. At ngayon pa lang po ay marami na po nagbibisita iglesia na nakikita ako sa mga simbahan dito sa Bulacan. So yan po ang kanilang dome. Tingnan naman po natin yung view galing sa altar. So ito po ang view galing sa altar. Lipat naman po tayo at malapit po sa Basilica ay mga 3 minutes to 5 minutes na biyahe o pwede rin po lakarin ang makasaysayan na simbahan ng Barasuain. So ito po ang makasaysayan na simbahan ng Barasuain. Dito po sinulat ang konstitusyon ng Pilipinas sa panahon nang nakuha natin ang ating kasarinlan sa mga Espanyol. Itong lugar pong ito ay isang banal na lugar, relihiyoso at makasaysayan. Ito po ang estatwa ni Pangulong Emilio Aguinaldo na akmang papasok siya sa Barasuain Church. So yan po, kung sino man po yung umabot na sa 10 piso, ito po yung dating nasa 10 piso. At ang kinakabaliwan natin sa 10 piso ay nahanap yung pusa. Nakita po ba nyo ang pusa sa 10 piso noong araw? So ito po ang simbahan. Bukod po sa naging lugar ito kung saan sinulat ang konstitusyon ng Pilipinas, dito rin po nanganumpa si Pangulong Erap Estrada, Joseph Estrada. So sa gilid po nito, sa gusaling ito ay merong maliit na museum. Katabi po niya ang La Consolacion University po.
So sa museum na to, makikita po natin yung kasaysayan ng lugar ng Barasuin at ng Malolos. At paminsan-minsan ay may iba't ibang exhibit na ginagawa dito. Kagaya po ngayon, may exhibit ng pintor na naririto po sa Barasuin. Sayang lang po at sarado sila ngayon kaya hindi po natin mapapasok. Pero ito po yung gusali sa loob. Dahil sarado din po ang entrada, sa gilid po tayo dadaan. Pinapakita din po dito sa gilid na to ang karwahe ng Pangulong Aguinaldo. Ito siguro yung ginamit niya sa pagbiyahe-biyahe galing sa katedral papunta po rito. Ang isang karo po na ginagamit sa mga prosesyon. Pagpasok po natin dito, sa loob po ng compound na to ay mayroong mga auditorium, may mga opisina. So ang estilo po niya ay parang estilong kolonyal na pagkakagawa sa mga gusali. Meron po ditong maliit na hardin. So ito po yung kanilang area. Tapos po sa kaliwa po niyan, ito na po yung maliit na hardin. At marami po nagpipicture taking ngayon ng pagpunta natin dyan. Pasukin po natin maya-maya ang loob naman po ng simbahan. So ito na po ang loob ng simbahan. Nagsimula po ulit tayo sa entrada, sa entrance. Kahit po nakasarado ay meron naman pong access sa gilid. Kadalasan ganyan po yung mga simbahan. So wag po tayong, kung magbibisita iglesia tayo, at kung nakasarado man yan, ay malamang po sa gilid ay bukas. Pero alam ko po, pagka Semana Santa, nakabukas na po ang lahat ng mga simbahan. So lakarin po natin, ito po yung makasaysayan na lugar. So imagine po natin sino-sino mga bayani, mga general, mga revolusyonaryo ang naglakad at umupo dito sa simbahan na ito. Paano nila ginawa ang unang konstitusyon ng Pilipinas? So yung mga kadalasang nakikita natin na rebulto sa mga plaza natin, baka sakali na nanggaling din sila rito nung panahon ng ginagawa ang konstitusyon ng Pilipinas. So ito po yung kanilang altar. Tingnan po natin. At meron po mga nagdadasal at yung iba dyan ay mga nagbibisita iglesia na po. So kung galing naman po kayo sa MacArthur Highway, ito ang una nyong madadaanan, ang simbahan ng Barasuin bago po kayo makarating sa Malolos Cathedral. Pero kung galing naman po kayo sa loob, sa Bulacan, after po ng Malolos Cathedral ay mararating nyo ang Barasuin Church. So yan po ang kanilang kisame. Kahit sabihin natin na iisa ang forma, pero ang gandang pagmasdan po ng pagkakagawa ng arkitekto ng mga simbahan, lalo na po yung mga matatandang simbahan. So ito naman po yung view galing sa altar. Lipat naman po tayo sa katabing simbahan sa Santa Isabel. Galing po sa Barasuin, siguro mga 5 minuto din po ang biyahe. Kung hindi traffic ay mararating natin ang simbahan ng Santa Isabel. Kung tayo po ay nanggaling sa Barasuin muna, pero kung galing naman po tayo sa NLEX, sa MacArthur Highway, maaaring mauna natin itong puntahan dahil sa kanto ng Dakila, gawing kaliwa po, pag pinasok natin ay ang simbahan na po ng Santa Isabel. Isa rin po ito sa matandang simbahan sa lugar ng Malolos. Kung ang simbahan ng Barasuin at ang Malolos Cathedral ay naging bastion ng mga revolusyonaryo o naging pinagkutaan, pinagkwartila ng mga revolusyonaryo, ito naman po ay nasakop ng mga Amerikano at ginawang headquarters nila. Bukod po sa maganda ang arkitektura ng simbahan ng Santa Isabel, ay malilim po dito dahil ang dami-daming matatandang puno na nandito po sa loob. Ngayon po ay linggo, kaya po maraming nakapark din dito. So yan po ngayon ang kanilang parking area. Ito po ang kanilang loob ng simbahan.
Katatapos lang din po ng misa. At ayaw naman po nating istorbohin sa loob ng misa, kaya ginagawa natin ang pagsushoot ng video kapag po nakatapos ng misa at may interval pagkatapos at bago po, sumunod ang panibagong misa. So tingnan po natin ang mga altar ng simbahang ito. So ito po yung altar nila. So muli po ang direksyon ay kung galing po kayo sa NLEX, pag diniretso nyo po ang NLEX, kung di po kayo papasok ng lugar ng giginto, ito po ang simbahan na madadatnan nyo. Tapos pasok po kayo sa Baraswain and then punta naman po kayo sa Malolos Cathedral. Pwede naman kayong bumalik papuntang Bulacan, papuntang Ubando or papuntang Giginto po. So paikot-ikot lang po yan. So ito naman po yung gusali sa gilid ng simbahan ng Santa Isabel. Kung galing kayo ng Malolos, dire-diretso lang po yan, papunta ng Apalit. Madadaanan po natin ang bayan ng Kalumpit, may crossing po siya. At sa gawing kanan po, ay nandoon po ang matandang simbahan ng Kalumpit. Kung galing naman po kayo ng Pulilan at dumire-diretso kayo papuntang Nueva Ecija, pagkatapos po ng Pulilan ay susunod na po ang bayan ng Kalumpit. Isa po ito sa makasaysayang simbahan sa lalawigan ng Bulacan. Kilala po ito bilang Uncle Deep Church. Uncle, hindi bilang tiyo, kundi sakong, at deep bilang lalim po. Kasing lalim ng sakong ang bumabahang dugo ng panahon ng revolusyon dito sa simbahan na ito nung nagtago ang mga katupunero po rito at nilusob sila ng mga Espanyol. So napaka-importante po ng simbahang ito sa paglaban at sa paglaban natin para makuha ang kasarinlan ng bansa. So ito po ang kanilang altar. Si San Juan Bautista po ang kanilang patron dito. Yan po ang dome dito. So yan po yung mga larawan ng mga apostoles na nasa itaas. Kumpara po sa Malolos Cathedral at sa Bulacan, mas maliit lang po ito. Pero hindi naman po ito nahuhuli sa ginampanan niya sa kasaysayan ng bansa sa panahon ng paglaban sa mga Espanyol at sa mga Amerikano. So ito po, muli ang kanyang altar. So malapit na po ito, nasa boundary na po ito ng Pampanga. Ilog lang po ang boundary. At marami rin po, kagaya ng sinabi natin, na nagbibisita iglesia rito. Makikita nyo naman po siguro yan pag tinignan natin sa Google Map o sa Waze. At yung pagkakasunod-sunod po ng mga simbahan na nire-recommenda namin na puntahan po ninyo. Sabi ko nga po kanina, pare-parehong importante ang mga simbahan sa bawat bayan ng Bulacan. Kaya lang po inuna namin ito dahil po itong pitong ito ay magkakatabi at malapit at madaling hanapin. At syempre pa, ito po ay mga matatandang simbahan na merong mahalagang bahagi na ginampanan sa kasaysayan ng bansa. So ito po yung kanyang paligid. Ito po yung daan sa gilid. So nagmimistulang muog ang mga simbahan ng panahon ng revolusyon. So ito po yung kanilang parke sa gilid po. At sa harapan po ay meron din silang maliit na espasyo o parang maliit na plaza. So lipat po tayo sa bayan naman ng Pulilan. Kung galing po kayo ng Kalumpit papuntang Apalit, ay sa MacArthur Highway po ay kakanan po kayo. Kung galing naman po kayo ng Giginto papunta ng Nueva Ecija, sa DRT Highway ay kakaliwa naman po kayo sa may public market. At hindi nyo malalagpasan ng simbahang ito dahil dumadaan po dito ang lahat ng mga sasakyan papunta ng Kalumpit o papunta po ng Pulilan sa may palengke.
So ito po ang kanilang simbahan. So dati po ang Pulilan ay isang parte lamang, isang barangay o baryo ng bayan ng Kingwa. Ang Kingwa po ngayon ay Plaridel. Isa rin po itong maunlad na bayan at masagana po ang sakahan dito, kaya ang patron nila ay si San Isidro Labrador. Tuwing 15 ng Mayo, piyesta po rito at literal na lumuluhod ang mga kalabaw sa harapan ng simbahang ito. So pasukin po natin ngayon ang simbahan. Ito po yung kanyang pinto na may metikulosong pagkakadesign, pag-uukit, obra ng mga eskultor. So malaki din po ang simbahang ito. So ito po yung entrada niya. So ito po yung dating pinagbabautismuhan at ang daan po papunta sa second floor. Dati po dyan po ginaganap ang pagbabautismo. Ngayon po dahil siguro sa dami ng bata na binabautismuhan, kadalasan po ng mga simbahan ay pinagsasama-sama na lang ito sa isang oras, sa takdang araw. At sabay-sabayan po pinagbabautismuhan ang mga bata. So ito po ang patay na Jesus. So ipinuprosesyon po siguro ito sa panahon ng mahal na araw, sa Biyernes Santo po. So maganda rin po dito sa Bulacan sa panahon ng Biyernes Santo o Huwebes Santo kasi bawat bayan kadalasan po ay may mga magagarang prosesyon. At ang pinakamahabang prosesyon po ay nasa bayan ng Baliwag. Pagkatapos po ng Pulilan ay Baliwag na po. So ito po yung kanyang altar. Meron po siyang malaking dome. At sa haligi po ng dome na ito ay may mga dibuho. So, ito po ang obra sa loob ng dome. So, ang hirap ipinta niyan. So, ganun din po ang gusali na nasa katabi nito ay nasa istilong kolonyal, Espanyola. So, para pong tayong bumalik sa nakaraan kapag ka po pupunta tayo sa mga bisitang ito. Lalo na po doon sa mga dadaanan, sa ibaba. Sakay po yung mga arko, yung mga haligi. So, ito po yung estilo ng arkitektura noong panahon ng Espanyol. So, ito naman po ang view kung nasa may altar po tayo. So, tingnan po natin. Titingnan natin yung sa gilid nito at pagkatapos po nito para sa mga manonood, lalo na po sa ngayong Semana Santa, iplano po natin kung saan po tayo pupunta para nang hindi sa ganon ay maligaw po tayo, masayang oras natin at lalo na po yung pabalik-balik. Sana po ay makatulong sa inyo ang aming mga vlog. At sana rin po para po patuloy kami makapagbigay ng informasyon sa inyo ay i-like, i-subscribe nyo po ang aming YouTube channel. At sa susunod po ay iba't ibang mga vlogs ang ibibigay din namin sa inyo para po makatulong sa mga biyahero. So ito po yung kanyang gilid. Tingnan nyo po yung kanyang haligi kung gaano katatag yan. So muli po ito po ang simbahan ng San Isidro Labrador sa Pulilan, Bulacan. Mga kabiyahe, naipakita po namin sa inyo ang mga simbahan na maaari po nating puntahan. Ngayon, panahon ng Semana Santa, lahat po ito ay nasa lalawigan ng Bulacan. Sana po ay nakapagbigay kami ng maayos na informasyon. Pero kung may mga tanong po kayo, mga karagdagang informasyon na gusto malaman, maaari lang po mag-comment sa ibaba. Muli po ay hinihiling namin na i-like, i-subscribe ang ating YouTube channel para po tuloy tayo magbigay ng informasyon. At willing po naman kaming tumanggap ng mga suggestions, mga panibagong tema o mga vlog na maaari namin ipakita sa inyo. Muli po, ito ang inyong Sir Al, isang Boracay Tour Guide, ang inyong profesor na lakwasyador. Maraming salamat po.